anong say mo? Satisfied ba? Ganda din. Ayan. Parang di ako. Parang hindi na po. Di ba? Ayan. Pangilang paggawa mo na yun sa akin, ma'am, ng ganyang kulay. Satisfied naman. Ayan. Ang ganda niya. Ang lambot. Okay, guys. Thank you. So, promote mo naman yung Apple Salon. Ay. Nahiya siya. Okay. Hello everyone! Magandang araw sa lahat. Ayan, storytelling na naman po tayo for today's video. Paano natin ginawa ang buhok ni Madam. Ayan, before and after. Eto nga po ang buhok ni Madam bago ko gawin. Si Madam ay niriban ko po last year ng February at binleach ko din po yung hair niya. Take note po, after rebonding, nag-bleach po kami para ma-achieve ang milk ash tea. Yan. At ngayon nga po, magre-ribbon ulit ako. I-retouch ko po ng ribbon yung hair ni Madam. Gawa ng yung kanyang regrowth or bagong tubo ng hair ay may wave na. So, para kumpleto ang pagpapaganda ng buhok ni Madam ay kailang i-ribbon muna natin siya. O diba? So, ayan po yung tinuturo ng kamay. Yan po yung ating finukosan ng paglagay ng pang-ribbon. At dyan din po ako nagpo-focus ng pagpaplantya kung saan siya yung bagong regrowth ng hair. So, again, sa mga nakaraan kong vlog, lagi kong sinasabi, pag previous rebonded, ay wag nang lalagyan ng pang-rebond yung dulo kung saan dati nang na-rebond. Never, 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 huwag lalagyan ng number 1 ng pang-rebond yung previous rebonded, lalo na kung may color dahil matututyang na po yan, ma-frizzy. So, useless na po yung pag-rebond. Okay? Hindi na po maganda. So, after 1 year, pwede nating i-retouch yung hair ng ating client. Basta focus lang kung saan lang po yung regrowth o yung bagong tubo. Kagaya niyan, yan, dahil 1 year, yan yung tubo niya, medyo mahaba na yung kulay itim na part ng buhok. Diyan lang po, nag-focus si Ate Hilda ng paglagay kanina. Hindi ko na pinakita kasi nakikita nyo naman sa mga nakaraan kong video yung paggawa ko. So, eto na nga po, natapos ko nang i-plantsahin, i-rebond yung buhok ni Madam. So, ayan po, soft siya at shiny pa rin, diba? Ayan, iniingatan po nating mabuti ang hair ni client pagka galing na sa rebond. Kasi yun po yung critical po sa pagre-rebond pag ang buhok ay previously rebonded. At take note po, galing po sa bleach yan. Binleach ko po yan, full bleach. Kasi hindi naman po yun maglalight ng ganyang kalight, hindi na bleach. Ano po? Yan. So, medyo critical nga po talaga. Kaya pagka medyo hindi pa aral masyado sa pag-rebond, delikado. Huwag na huwag po niyong gagawin ito kung kayo ay bago lang. Ayan. Kailangan talaga pag-aaralang mabuti, dadalhin sa training. At si Ate Hilda naman po ay dumaan sa maraming training, kaya at matagal ko na po itong ginagawa, kaya alam ko na po yung tamang proseso. So, bali yan pong maitim na yan, yan lang po ang ating i-bleach ulit. Bakit ko kailangan mag-bleach? Para yung kulay na ilalagay ko ngayon ay ma-achieve at pumantay sa baba. Kasi kung kukulayan ko po siya nung kulay na gusto namin ilagay ngayon, iba po yung magiging outcome niyan. So, kailangan padaanan ko pa rin ng bleach yung regrowth niya bagong tubong buhok. Ng bahagya lang. Mag-lift lang yung kulay niya. Umabol lang sa bandang dulo. So, as you can see po, nilalagyan ko lang yung part na maitim na buhok ni Madam. Ayan. O, diba? As iwas po hanggat maaari, guys. Sa mga beginners, mga nag-aaral, iwasan po talaga yung part na dulo kung saan na-bleach na natin or may kulay na. Ayan, si Ma'am Rain po ay makailang beses ko na rin po yan nabibleach ang hair niya. At tiwala na din po si Ma'am. Siyempre, kailangan magtiwala tayo sa ating hairdresser, di ba? Sa kamay ng hairdresser natin, nakasalalay ay kagaganda ng buhok nyo. So, kailangan talaga, the word is tiwala lang, di ba?
Ayan. Pero syempre sa ating mga hairdresser din, kailangan din kaming super maingat sa paggagawa ng buhok. Hindi basta-basta lang kasi delikado. So, kailangan talaga po may tiyaga. Ang isang hairdresser po kailangan may karakteristik ng pagiging matyaga. Kasi po, kagayang ginagawa ko ngayon, 2 araw ko po itong ginawa. Kaya kung mapapansin nyo yung begin, yung pinakabigin ng video ko, kulay blue yung suot ko, ibang kulay. Then, ngayon, kulay pink na kasi niriban ko yung hair niya kagabi. So, hindi namin natapos gawin dahil nga late na. So, nag-continue kami the following day. Ngayon, nagbi-bleach na po ako ngayon. Yan, kagabi kami nag-ribbon. So, today nagbi-bleach po kami. Binibleach ko po yung part na yan. Yan. So, ayan. Guys, kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ni Ate Hilda, baka naman po, please, do subscribe po sa channel ni Ate Hilda. Ayan. So, eto na po. Tapos na kami mag-bleach. So, ayan na po yung na-bleach ko. Yung upper part na yun na may araw. So, itong baba na mo, ayan, tinuturo ko po. Yan lang yung bleach ko. Nilagyan ko ng bleach. So, ito pong baba na to na dati na ay hindi ko na po yan nilagyan. Yan. Iwas na po ha. Take note. Wag na po ninyong lalagyan yan dahil galing na po yan sa bleach. Kung sakaling kayo ay gagawa ng ganito, mag-DIY, or kung ikaw man nanonood ay gusto mong gawin ito sa iba, sa mga beginner na gustong matuto, ayan. And in-explain ko po sa inyo para masundan niyo po ano po. So, ayan po, nakapag-bleach na ako, nabanlawan na. So, ang next step po namin ay magkukulay na ako. At ang nirecommend kong kulay kay Ma'am Rain today is rose blonde. Rose blonde, tas magmimix ako ng kulay, lalagyan ko siya ng konting purple. Sa hair color naman po, ay pwede tayong mag-mix ng color. Mag-mix-mix tayo ng color, okay lang po yan. Siyempre, ibabagay din natin sa edad at sa hilatsa ng ating mukha ng ating customer. Pero bago yun, ito, pakita ko po muna itong ginawa ko last year. So, ayan po yung ginawa ko last year sa kanya. Niriban ko din siya. Buwan ng February din, nagpariban si ma'am. And then, after 2 months, ayan, binleach ko siya. Dahil gusto nga ni ma'am magkulay ng milk ash tea kasi last year, ang trending na kulay ay milk ash tea. So, ayan, nag-milk ash tea kami. Ayan po. Milk ash tea po yan. Last year po ito ha. Last year po ito. Pinakita ko lang po para prove. Yan, di ba? Pruweba kung ano yung ginawa namin last year. Pero na-content ko na rin po ito nung nakaraan. Last year, na-content ko na rin po ito. So, dito po pinapakita ko lang po yung proof na ayan nga, nariban ko rin siya last year at na-bleach ko din yung buhok niya. Ayan. At kinulayan ko ng milk ash tea. Ayan, si Ma'am Rain. So, thankful po tayo sa ating mga clients. Shout out po tayo sa ating mga clients. Si Ma'am Rain. Yan, marami po sila na matatagal ko na pong client. Meron pong mga 18 years. Kung ilang taon na po ako dito sa Angon, no? Ganun ko na po rin sila katagal na client. So, ayan po, ayan po, nakita nyo, full bleach po yan, ginawa ko last year. Kahit po niriban ko siya ng last year, nariban po siya last year, ayan, nag-full bleach po kami, di ba? So, sabi ng iba, bawal daw i-bleach after rebonding. Sa awa ng Diyos, nagagawa ko naman po yun. So, depende pa rin syempre, ha? Take note, depende pa rin sa texture ng hair. Kung kaya ng hair, ha? Kung kaya pa ng hair. Pero kung sa tingin nyo ay patay na ang buhok, wag na po, wag na subukan, okay? So, at the same time kasi, meron po akong inilalagay na treatment sa pang bleach at pang kulay. Yan, may inihalo ako, protection, para hindi dry, masira, magputol ang buhok. Ayan. Ayan guys, thank you for watching. Again, sa ating mga subscriber, maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong
patuloy na pag-support sa ating videos, panood ng ating videos, sa ating pagbablog. Thank you. Lubos-lubosin niyo na po yung inyong support. Ayan, subscribe niyo na po si Ate Hilda. Ayan, para panoorin niyo po muna ang ating video and then i-like niyo po. At syempre, para kompleto, huwag niyo pong kalimutan na tusukin, kalimbangin, i-click yung bell button sa upper part. Nakita niyo yung bell button, yan, sa kanang bahagi. Please click it. Yan. Yan po si Ma'am Rain. Yan, last year. O, diba po? Masaya si Ma'am Rain kasi na-achieve niya yung gusto, na-achieve natin yung gusto ng kulay. Tadaan! So, ito po yung ngayon. Ayan, ito po yung ngayon. So, ayan po, nagpapatuyo na tayo ng book. Nakulayan ko na po siya. At yun nga po, ang ikinulay ko ngayon ay nag-mix ako ng purple and rose blend. Kasi gusto natin something new, di ba? May iba naman yung aura ni ma'am, di ba? Saka si ma'am naman ay fashionista. So, syempre, kakapain natin yung taste ng ating client. Kung fashionista ba si ma'am, kaya niya ba yung ganitong kulay, di ba? So, itatanong muna natin kung kaya niya yung ganitong kulay. Hindi pwede na tayo ang masusunod. Kailangan yung ating client ang masusunod. Magre-recommend tayo ng color sa ating client, pero syempre, yung gusto pa rin niya masusunod. Now, kung bet niya rin, feel niya rin yung nirecommend natin, go, 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 di ba? So, ayan, dahil bet naman ni ma'am at gustong-gusto niya yung outcome ng movie niya, ha? Feel na feel talaga ni ma'am. At sabi niya nga, di ba, from the start of our video, sabi niya, maganda, satisfied siya at malambot ang hair. O, ayan, super masaya si ma'am. Ganyan, kulay. Satisfied naman. Ayan. Ang ganda niya. Ang lambot. Guys, thank you. So, promote mo naman yung aking salon. Ay. Nahiya siya. Okay. Ayan, nahiya lang si ma'am. So, ayan na po. O, di ba ang ganda? Rose gold at konting purple ang nilagay ko dyan. Ayan guys, maraming salamat po. At kung kayo po ay taga-Angono lang, yan, subukan nyo naman po ang gawa ni Ate Hilda. Yan po, ribbon, bleach ang ginawa natin at full color. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapakinig. Thank you guys. At please follow me on my TikTok account, Hilda Nieloros, and my FB page, Hilda Salon de Fashion, my FB account, Hilda Nieloros. Bye! God bless to all!